Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tubahon sa probinsya ng Dinagat Island. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tubahon. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit ikasyam na pong kabanata, ang talata po ay 11. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At Ama, aming idinudulog sa iyo ang paglilinis sa lahat naming karumihan. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang tunay na pumawi sa lahat naming karumihan. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mo, Panginoon, na kami ay patuloy na madalisay ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tubahon sa probinsya ng Dinagat Island. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Tubahon na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Tubahon. Maraming salamat po. Ang aming pananampalataya, lugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo, 14 na kabanata. Ang talata po ay 26 hanggang 29.
Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises. At sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahit kabayo ng Paraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelitay nakatawid sa dagat, natuyo ang lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan na tapos na ang laban, ganap na paglaya at ang katapusan ng iyong mga Ehipsyo. Mga kapatid, makikita natin kung paanong doon sa nakaraang bahagi ng kwento, nakita natin kung paanong ang Diyos ay gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Kung minsan kasi, kahit nakagawa na ng daan ng Diyos, natatakot pa rin tayo. Alam kasi natin na nasa likod natin yung ating mga kaaway, humahabol, nagbabanta, at gustong ibalik tayo sa pagkakaalipin. Ngunit ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon, ang Diyos ay hindi kalahati kung magligtas. Kapag sinabi niyang malaya ka na, gagawin niyang permanente ang iyong kalayaan. Tignan natin ang tatlong mahalagang katotohanan mula sa ating pinag-aaralan. Una, ang pagsunod hanggang sa wakas ay nagdadala ng ganap na tagumpay. Sa ikalawang pagkakataon, inutusan muli ng Diyos si Moises. Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat. Ganun nga ang ginawa ni Moises. Kung hindi sumunod si Moises sa huling hakbang na ito, makatawid kaya ang mga Israelita? Pero baka makasunod din ang mga Ehipsyo sa pangpang. Ang huling pagtaas ng tungkod ang nagpasara sa dagat. Ang tagumpay ay nangangailangan ng patuloy na pagsunod. Huwag tayong hihinto sa kalagitnaan ng espiritual na paglalakbay. Kung sinabi ng Diyos na magpatawad ka ng lubos. Kung sinabi niyang magtiwala ka hanggang dulo. Ang ganap na paglaya ay nararanasan ng mga taong
sumusunod sa Diyos hanggang sa huling utos. Ikalawang punto. May takdang panahon ng Diyos sa pagtatapos ng ating paghihirap. Sinabi sa teksto, sa pagbubukang liwayway, na numbalik sa dati ang dagat, ang gabi ng takot, puyat at pag-iyak ng mga Israelita ay natapos sa pagdating ng liwanag. Ang dilim dinala ng hukbo ng paraon ay nilamon ng bagong umaga. Ang mga problemang nagpapaiyak sa atin gabi-gabi ay may pagbubukang liwayway na itinakda ang Diyos. Walang unos ang tumatagal habang buhay. May hangganan ng ng iyong pagsubok. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay walang katapusan. Matatapos din ang gabi ng iyong pagdadalamhati. Parating na ang umaga ng iyong tagumpay. Ikatlong punto at panghuli. Ang iyong nakaraan ay hindi na babalik. Nang bumalik ang dagat sa dati, natabunan ng buong hukbo ng Paraon ang kanilang mga karwahe, kabayo, at mga kawal. At wala ni isa mang natira. Samantalang ang mga Israelita naman ay ligtas na nakatawid. Ang dagat na naging daan ng kaligtasan para sa bayan ng Diyos ay naging libingan ng mga mananakop. Ito ang pinakamagandang balita. Ang mga kasalanan, ng nakaraan, at pagkakaalipin ay tinapos na ng ating Panginoong Hesus sa krus. Ito ay nalunod na at hindi na muling babangon pa. Wala nang Ehipto. Wala nang takot. Kasalanan ang may karapatang umalipin sa iyo muli. Kapag pinalaya ka na ng Diyos, ang iyong nakaraan ay ibinaunan niya sa ilalim ng dagat ng kanyang biyaya. Mga kapatid, habang tinatapos natin ang bahaging ito ng Exodo, tignan natin ang magkaibang sinapit ng dalawang panig. Ang mga Ehipsyo ay nalunod sa nagbabalik na pader ng tubig. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa tuyong lupa sa pagitan ng pader. Ang kaibahan ay nasa kung kanino ka nagtitiwala. Ang Ehipto ay nagtiwala sa kanilang sariling lakas. Mga kabayo, mga karwahe. Ngunit ang mga ito ay lumubog. Ang Israel ay walang sandata. Ngunit sila ay sumunod at nagtiwala sa salita ni Yahweh.
Huwag kang matakot na harapin ang bukas. Ang Diyos na pumatag ng daan para sa iyo ay siya ring Diyos na magsasara ng pinto sa iyong nakaraan upang hindi ka na nito maabot. Tapos na ang laban. Panalo ka na kay Kristo. Lumakad ka ng may mataas na noo sa tuyong lupa ng kanyang pangako. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa katotohanang ang tagumpay ay sa inyo nagmumula. Kami po'y humihingi ng tawad sa mga pagkakataong nababaliwala namin ang inyong mga kautusan sapagkat aming pinipili na paniwalaan yung aming mga kakayahan. Patawarin mo po kami. At sa oras na ito, ipahintulot mo na maging bukas ang aming espiritual na pagkaunawa na ang aming kahapon ay lumipas na. At walang anumang bagay ng kahapon ang makapip sa amin na ganapin at ituloy ang iyong kalooban. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tubaho sa probinsya ng Dinagat Island. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan. Lord God, ikaw ang magkaloob ng pagkakaisa at unawaan sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Tubaho. Ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Tubaho. Dalangin din po namin na dumaloy ang kapangyarihan na ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayan. Hayaan mong dumaloy ang espiritu ng kaunlaran. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mo amang Diyos na ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na ang pag-unlad ay maging pangunahing paraan upang aming maganap ang iyong tawag to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan para matupad nilang yung dakilang kalooban. As we also pray sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong sa mga lugar na iyong pinagdalahan, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the
fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno. At ang aming hiling magtagumpay ka na ihatid ang aming bayan sa pagsamba sa iyo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Mapangyari ang iyong dakilang kalooban habang patuloy na ipinapahayag ang iyong katotohanan. Maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, we declare the fire of revival. Gayon din sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. We declare your glory devouring these places as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. We claim our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.